Morning guys. Ito yung tinakita kong sa unang vlog na may problemang cuttings from online shop. Ito yung Red Cardinal, bali 11 cuttings. Itong mga nasa black bag. Nagkaroon siya ng mga dumating kasi sa akin yung deliver may mga tubo na, may mga tumubo na, pero tuyo na, natutuyo na siya, nabubulok na siguro sa travel. Kaya I tried na ituloy yung pagtatanim gamit ang routine hormone. Tapos pinutol ko yung mga tubo na nabubulok kasi magkakaroon siya ng problema. May mga bakterya yon o fungus na naging sanhi, naging dahilan ng kanyang pagkabulok. Yun yung challenge na mangyayari sa akin sa pagbubuhay nitong mga cuttings na nabili ko sa online. Kaya mahirap talaga yung online. Mas maganda pa kung nag-travel tayo. Medyo magastos lang talaga. At saka medyo hassle sa oras. Lalo na kung katulad ko, meron akong ibang pinag-aabalahan, meron akong permanenteng trabaho. Tapos itong mga nasa green na pot, plastic pot, ito yung kulay green na ubas. Hindi ko pa kasi nakakausap yung kapatid ko kung anong variety to. Kaya hindi ko pa masabi kung anong variety. Meron akong tatlo dito na pure na cuttings. Meron ako ditong ibinading. Tataw ba yung ilalim. Tapos ito din, yung ibabaw. Ito, itatry ko lang, walang ugat. Kasi itapon ko yung cuttings, experiment na lang ako kung mabubuhay ito. Kung hindi naman, wala namang problema kasi pantapon talaga na yung cuttings. Sinubukan lang natin. Kasi ganoon naman talaga ang farmer. Maraming pagsubok na ginagawa yan para ma-improve ang kanyang mga variety. Walang masamang subukan. Yan. Guys, itong mga tanim natin dito sa nasa likod ng bahay na taniman, pinicture ko sa inyo noong nakaraang video na aalalay tayo ng synthetic chemical sa mga maliliit na tanim. Although ang pakay natin ay pure organic, pero sa tingin ko bilang isang magsasaka, mahirap ang pure organic kapag ganitong maliliit pa yung ating tanim. Kasi wala akong ma-search sa internet kung paano ang pag-a-apply ng tamang organikong pamamaraan. Samantalang sa synthetic, madaling malaman kasi may mga mase-search through online. Kasi nga commercial yung produkto. Madaming mga mase-search tayo kung paano pagproseso, paggamit ng kanilang produkto. Kaya eto, habang maliliit pa, susupport yung synthetic chemical. Kasi may problema tayo dito, 'di ba? Palaging umuulan. Alam natin na ang bakterya at saka fungus, mga insekto, mga kulisap, paborito yan kapag umuulan. At lalong-lalo na ang lupa, yan ay
pangunahing tinitirhan ng mga fungus at bakterya. Kaya hindi natin maiiwasan yan. Kailangan talaga natin na masuportahan, na gamot ang ating mga halaman kasi nagiging sanhi ng sakit ito. Tulad nito, yung mga red dot, isang uri ng sakit yan. Fungus, fungi. Ngayon, sabi ko, i-spray tayo ng synthetic chemical. Ang problema, sa online ko siya in-order. Sa online ko siya in-order at parating pa lang. Kaya ang ginawa ko, ang in-spray ko kahapon ng hapon ay organic na anti-fungi. Pero kapag dumating na yung order ko na synthetic, i-spray tayo. At least once a week, makapag-spray tayo sa itsura ng ating halaman, kung ano yung nangyayari sa halaman natin. Kapag okay yung halaman natin, once a week siguro. Tapos kung may mas malalang problema dahil nga tag-ulan ngayon, mas dadagdagan natin yung araw na kailangan makapag-spray tayo. Nakatutok na rin ako dito sa aking garden kahit na nagtatrabaho ako. Kasi may time naman sa hapon at saka sa umaga na mabisita ko ito. Tabi lang naman ng aking bahay. Yan. Pero yung fertilizer, true organic pa ako sa ngayon. Kasi maganda naman yung itsura nung malusog naman yung itsura nung ating halaman. Kaya true organic pa tayo. Pero kung makikita natin na nagkakaroon ng problema, siguro mag-apply tayo ng synthetic. Pero kung wala namang problema at maganda naman, true organic, okay lang yan. Ito yung tinanim natin na wala pang ugat. Maganda siya. Pero sabi ko nga, ito yung lumulubog sa tubig. Kapag umuulan, itong areang ito. Ito yung isang may problema. Yan. Nag-spray tayo kagabi, bago gumabi, ng organic. Kaya pagdating, parang Monday at bukas ata yung dating nung nakalagay doon sa aking sa Shopee, sa order ko. Tatanggalin pa natin to. Ito natin kailangan na magpatubo niyan. Tapos ito yung ating ibinading. Tulad din nung naandon, sa natin doon, na mayroon tayong ibinading. Ito, ibinading din natin to. Ito yung green grapes at saka itong katauba. Mga kaibigan, itong mga nakatinim natin dito, lahat na nakatinim natin katauba. Katauba yan. Ito, naglagay tayo ng green na shoot para magkaroon ng ibang variety ito. Actually dito meron din ako dito eh. Ito to. Ayan. Yun din. Doon sa kabila, green pa yung ating idinugtong. Dito naman, dinugtong natin dito, black na. Katauba din to. Lahat ng nakatanim kasi dito sa garden na to, katauba. Tapos itong yung green. Hindi ko pala nakukuha yung name variety nito. Doon sa kapatid ko Ito lahat ito pataas. Ayan. Guys, ngayong umaga, hindi ko na lang mapapakita sa inyo kasi nahirap mag-video habang nagbubuhat at nagsasali nito.
kasi medyo may amoy to, may masangsang na amoy. Ito ay yung giniling natin, napakita ko nito sa nakaraang video, yung sinreneder natin mga halaman na linagyan natin sa drum, linagyan natin ng tubig. Siya ay naging fertilizer, organic fertilizer. Ito ay ididilig ko ngayong umaga sa ating mga halaman. Natin yung kita ko para makita natin ito. Binulok natin siya kaya sabi ko sa inyo may amoy siya. Talagang maano yung amoy. Haluin natin to bago natin para mas siya. Kasi yung taas niya nagiging nagiging tubig lang. Pero pag nahalo, tumitindi yung amoy. Masakit sa ilong Pero ako sanay na ako Mamaya-maya ako kasi ito ididilig kapag nakakain na ako. Hindi muna ako magdidilig na hindi pa kumakain. Kakapit kasi sa kamay yung amoy. Hirap kumain habang sumusubo ka ng pagkain. Umaamoy yung kamay mo. Sarado muna natin, guys. Yan nga, guys. Itong ating mga red cardinal, dito natin ilalagay sa unahan ng bahay kung saan nandito yung ibang mga tanim, yung garden ko sa unahan ng bahay. Nandito nga yung mga nagkaroon ako ng problema na yung walang ugat, kasi nga laging umuulan, yung walang ugat, nagkaroon talaga ng problema sa tubig kasi hindi ko alam kung nagkaugat. Tapos kinapitan siya ng fungus, ng bakterya. Pero yun lang kalimitan, yung mga nasa unahan ang kinapitan. Nag-spray ako kagabi nga. Pares to, itong garden na to at saka yung garden sa likod ng bahay. Nag-spray tayo ng fungus, anti-fungus. Pero ngayon, hinihintay natin yung synthetic chemical na anti-fungus. I-spray din tayo dyan. Pero para mawala yung fungus sa lahat, kahit yung mga tinamaan. Pero papalitan natin ng tanim tong nasa unahan. Yung lahat ng red cardinal, kung mabubuhay ko, itatanim ko doon. Kung hindi siya mabubuhay, bibili ako ng panibagong cuttings. Nagkaroon lang siguro ng dahil yung unang binili ko naman ng cuttings, ito. Yan. Nabuhay naman yung mga cuttings na yun. Ayun. Nabuhay. Magaganda yung cuttings Ayun. Yan. Lahat ito, cuttings na yan. Yan ay red cardinal. Kasama to. Yan. Red cardinal. Maganda naman siya. Maganda. Kaya ang problema talaga ay yung shipment siguro. Ito mga katawba. Yan. Ito yung update natin sa ating taniman. Lahat ng mga grapes natin dito sa dalawang garden, sa likod bahay at sa unahan ng bahay, sa harap ng bahay, magdidilig tayo ng organic fertilizer. Hanggang ngayon, organic fertilizer pa rin yung ginagamit ko. Hindi pa ako susupport ng synthetic. Ang kailangan ko lang nakikita kong suportahan synthetic ay ang anti-fungus at saka antibacterial. Isang klaseng gamot lang naman yon. See you soon mga kaibigan sa susunod na video. Bye-bye!